What up mga solid subscribers, no? So ngayon napapanoorin po natin itong big artist admire SB19's humility despite huge success in the music industry, no? So ito, panoorin natin to kay Miss Otto galing itong mga video to, no? So I think gusto ko rin ito mapanood gawa ng makikita na nandito yung mga artist. Hindi ko kasi talaga lahat pa nakikita, or I think di ko alam kung lahat na ng artist na pumuri sa SB19. Sobrang daming achievements na nagagawa nila or na-achieve nila, no? And I think ilan lang to sa mga artist na nakita siguro ni Miss O, no? Ewan ko lang kung sa ano to, ngayong taon to or last year o baka ng mga nakaraan pa to, no? Ayaw na patagalin pa, so credits muna lahat to kay Miss O, no? So without further ado, let's all watch this. Nawala silang kinimkim na sama ng The ones. dun sa journey na pinanggalingan nila. But more of proud sila na ganun yung pinagdaanan nila. Big artists admire SB19's humility despite a huge success in the music industry. SB19 didn't start as P-pop kings nor expected to be one, as they started like peasants in the music scene. Meaning they started at a low level and worked way harder than anyone. No money behind the group, no connection, and no big network to back them up and protect them. Yan, tama yan, no? Talagang yung SB19 talagang ano talaga tawag dito, kumbaga inangat nila yung sarili nila, kumbaga hindi ko alam yung tamang term basta pinakamadaling term po dun is yung parang inahaw nila yung sarili nila nang wala man lang kung ano-ano talaga, no? Wala silang malaking company, no? Showbiz that time is ewan ko lang kung sikat sa ibang bansa, pero dito sa Pinas maliit pa talaga siyang company, no? Hindi pa siya ganun kaano, no? And talagang through hard work lang talaga and individual skills nila, no? Yan yung mga songwriting skills ni Pablo, yung pag-arrange ng music and choreography skills ni Stel, and then syempre napakataas ng boses Stel, and then alam niyo naman yung boses ni Stel talaga sobrang high notes talaga, grabe kaya niya. Si Ja yung magiging artistic side niya, no? And syempre si Josh yung rapping skills niya that time, and then yung syempre yung social media influence niya talaga kasi gamer talaga to si Josh, no? And then si Philip yung talagang napaka-artistic side niya, napaka-unique talaga as in yun yung mahahain niya, no? And syempre hindi mo rin masisi talaga kung ba't sila umangat dahil bawat isa sa kanila ay talagang nagko-contribute po talaga sa grupo, no? Kaya I can't blame them na kung bakit sila ganito sila kasikat ngayon, no? Kasi sobrang grabe talaga yung pinagdaanan nila. That is why hindi lang galing sa madla ang nambabash sa kanila, kundi maging sa media at entertainment industry pa. Masasabi, naalala ko naman to moment na to, no? Yung interviewer na naman to. nga sila na ang pinaka-bashed na P-pop group noon, even without provocation, meaning walang rason, at mas lalong wala silang issue, personal or professional man, but the hates were thrown at them just by existing. Tama, no? Sobrang bigat ng pinagdaan talaga ng SB19 before, no? And yun, kumbaga wala pa silang napapatunayan, like talagang paangat pa lang sila, pero ang dami na talaga mga bashers, as in, ayun yung mahirap Actually, ganyan naman talaga. Ganyan talaga, pag paangat ka pa lang, marami magda-doubt, lalo na kung bago sa mata ng mga tao yung gagawin nyo, no? Talagang marami po talaga magda-doubts, no? Pero ang ginawa ng SB19, hindi sila nagpatalo kung ano yung nasa puso nila, kung ano talaga yung passion nila, kung anong gusto nilang gawin, talagang binigay po talaga nila, no? So tama lang yung ginawa ng SB19, kumbaga itaboy nyo lahat ng bashers na yan, hayaan nyo lang, basta gawin nyo lang kung ano yung gusto nyo, no? Ituloy-tuloy nyo lang, as long as gusto nyo naman ginagawa nyo, kahit may fan na sumuporta sa inyo, isa, dalawa, or tatlo, or mga 5 man lang, mga ganun, no? Ituloy nyo kasi actually para sa akin itutuloy ng SB19 yun kahit ganun na mangyari, no? Kasi mahal nila yung ginagawa nila, no? And yun, kumbaga sinimulan nila to nang wala namang fans, kumbaga kaya nila to kahit wala namang fans na sa kanila, pero I think impossible na mangyari, imposible na mangyari na wala silang fans kasi sobrang grabe na talaga SB19 ngayon, no? Hindi sila nagreklamo, hindi sila nagpaawa, itinago lang nila ang sakit at luha and just worked and persevered. It took them years of sweat and tears before they achieved their P-pop king status. At parang isasabi ni Miss Ono, parang may I think may slight na patama lang doon sa issue nung kahapon ba or nung isang araw, no? Basta nagkaroon lang ng issue, pero move on na tayo doon. Ngayon sa kanilang tagumpay, they always look back, maging sa hirap na dinanas nila noon, but not with bitterness and grudges, but with wisdom. Yung iniintindi nilang that was part of the journey that they have to go through bago pa nila marating ang kinaroroonan nila ngayon. Ika nga, it's not what happens to you but how you react to it that matters. Hey, ang galing ni Miss O dito, sobrang galing ni Miss O dito. It's not what happens to you but
how you react to it matters, no? Ang galing ng pagkakasabi niya rito, as in, no? Kumbaga, kung pinapaano lang din ni Miss O, no? Kung ano man yung mangyari sa iyo, ituloy mo lang, no? Pero ko lang, ito lang yung pagka-interpret ko din sa pagkakasabi ni Miss O, na it's not what happened to you. Kumbaga, kung ano man yung mga nangyari sa inyo, hayaan nyo na yun, no? Wala naman yun. Kumbaga, kung ano man nangyari sa inyo, parang lesson learned yun, parang lesson na sa inyo yun, no? Pero wag kayo masyadong magre-react in a violent way, kasi kung ano mang i-react mo dun sa pangyayari mo na yun, yun yung magre-reflect sa future mo, no? Para sa akin lang, yun yung pagkakaano ko dito, no? Kumbaga, kunyari, may nangyari sa akin, kunyari, paano ba? Kunyari, nag-vlog ako, tapos parang may nang bash sa akin, sige, ibabash ko ko rin to, kailangan, keyboard warrior din ako, ibabash ko rin to, hindi pwedeng sabihan niya ako ng ganito, no? Pero ang mangyayari nun, pag binash ko siya, kumbaga, yung reaction ko sa nangyari na yun, no? Pag binash ko siya, ang mangyayari dun is, parang mas lalala pa siya, no? Para sa akin lang, ang mas maganda rito is, pag may nang bash sa akin, ganito ginagawa ko talaga, sino? Pag may nang bash sa akin, meron talaga, hindi mawala sa akin yung mga bashers na. Ayun, pag may nag-bash sa akin, hinahayaan ko na lang. Siguro binabasa ko, and think ko kung may sense naman siya, I think pwede ko siyang i-apply sa sarili ko. Pero pag halimbawang walang sense, okay, dyan yan. Nung una talaga, sobrang nahihirapan ako. Like, ang hirap pag may mga bashers ka, like hindi ka makakatulog, naisip ko sa sarili ko, bakit ba nila hindi ko gusto, ba't may mga bashers? So, pero dumating sa point na, hindi na talaga mawala yung mga ganyan mga bashers, no? Kahit anong mangyari, kahit anong magandang gawin mo sa buhay, meron talagang magbabash sa inyo. Pero ako, magpapatuloy ako, natutuwa ako sa ginagawa ko kasi alam mo yun, kahit may mga bashers, mas marami pa rin talaga naniniwala sa, syempre, sa channel ko and sa ginagawa ko sa pagsuporta sa ating P-pop community, no? And ayun lang, basta as long as marami ang nakasuporta sa akin, hayaan ko yung mga yan, no? Pero pag halimbawang marami ng bashers talaga, tayo mag-iisip na ako, may mali ba ako nagawa? Or baka sadya lang talaga naging honest ako sa sarili ko, no? So, ayun lang. Ang ganda lang ng sinabi din ni Miss Ono, it's not what happens to you, but how you react to it that matters, no? So, ayun lang. Kailangan, kumbaga, kapag may nangyari sa'yo, kung ano man yung pinaka nangyari na yon, isipin mo maigi bago anong action ang gagawin mo sa bagay na yun, no? Galing! Pwede bang pa-copy-paste nito, Miss O? Let's go. That is why SB19 remains humble, because they react to everything with wisdom. They treat every experience as God's plan and every achievement as God's blessings. Oh, yun. Ang pinaka ginawa ng SB19, no? Ang ginawa nila, hinayaan lang nila yung mga nangyari na yun, no? Kaya kung positive man yan or in a negative way, I think parang binigay sa akin ni God yun para maging lesson, or binigay sa akin ni God yun dahil deserve ko yung achievement na yun, or yung kung ano mang achievement yun, no? Kumbaga, tinake nila dahil pasalamat nila lahat kay Lord yun. Negative man yun or positive, thankful pa rin sila kay God. Kasi para sa akin, wala namang natatalo eh. Kumbaga, nanalo, I think that's good, pero walang natatalo. Pag natalo ka, ibig sabihin nun ay kailangan nung matuto, no? So, sometimes you win and sometimes you learn. At dahil nga dito, pati ang mga malalaking pangalan sa industriya ay witness sa humility nila. Narito. Sa isang event, and napakababait Black naman Nine. yun. No? Ang gagaling. Ang gagaling. Nagugulat ako eh. Lalo ko na-appreciate ang isang artist na alam kong pwedeng magyabang pero hindi nagyayabang. Yun ang na-appreciate. Ang galing. Ang galing ni Sir Glock9, no? Ulit natin yan. Pakinggan niyo yung sinabi niya. Bang pero hindi nagyayabang. Appreciate ang isang artist na alam kong pwedeng magyabang pero hindi nagyayabang. Para sa akin, ang pinaka-thought doon ni Sir Glock9, opinion ko lang ito na yung pagka-conclusion ko doon sa sinabi Sir Glock9, no? So, pwede ka magyabang pero hindi nagyayabang, no? Nagyayabang ang SB19 sa mga pinapakita nila through, through, alam mo yun, kunyari sa Bazinga, sa performance nila, ang yabang nila dating, and then yung achievements nila, kumbaga yung achievements na nila yung nagyayabang para sa kanila, hindi yung mismong sila, like, eto, naabot ko na to, naging nominated ako sa sa BBMA, naging nominated ako dyan, nakasabay ko sa nominated yung mga ganyan. Kumbaga, through words, yung pinagmamalaki nila, yung sila mismo yung nagyayabang, ayun yung hindi ginagawa ng SB19. Kumbaga, hinahayaan na lang nila yung mga pangyayari, or kung yung ibang tao magyabang para sa kanila, or yung mga achievements nila mismo ang magyabang para sa kanila, yung tipong may kita mo, uy, grabe, nanalo pala sila ng gantong awards, no? Yung parang gano'n, yung ibang taong makakapansin, no? So, ayun yung pinaka-sinasabi ni Sir Glock9 doon, no? Kumbaga, hindi nila kailangan ipagyabang yung sarili nila
kumbaga yung achievements lang nila or yung mga naabot lang nila, yun na ang kailangan magyabang para sa kanila, no? Yun ang na-appreciate. Pag nakikita mo kunwari, like the OGs, yung pinaka nag-lay ng foundation sa P-pop talaga naman SB19. But despite their stature, despite who they are already in P-pop, nakikita mo talaga sa kanila how appreciative they are the P-pop groups, gano'n. And yung attitude na yun ay ginagaya din ng mga P-pop groups sa kanila. So they are setting a very good example na ang nangyayari. Yung value of Alam mo yun yung advantage talaga ng SB19, no? I personally know Stel and nakikita ko sa mga vlogs niya. And hindi siya nagbago talaga as in, from Stel, ito syempre baka sabihin nyo, Stel lang naman sinasabi mo, puro Stel. Syempre si Stel lang naman ang halos nakasama ko talaga, no? Hindi ko naman nakasama si Pablo sa sayaw, sa grupo, sa sayaw. Hindi ko naman nakasama si Ken, hindi ko naman nakasama si Ja, hindi ko naman nakasama si Josh. Si Stel lang talagang pwede kong ikwento sa inyo, no? Kasi si Stel, nakasama ko siya sa dance group before, no? For almost nung 1 year na hindi ko parang 2 years. Yung 1 year nun parang nakasama ko lang siya sa grupo, and yung sumunod na year nun ay parang nakasama ko talaga siya mag-training sa sayaw, no, as in. Kaya kilala ko si Stel. Si Stel sobrang jolly, sobrang makulit, sobrang harot. Sabihin ko sa inyo kung ano si Stel dati, kung ano nakita nyo kay Stel ngayon, yun pa rin talaga siya. Yun yung Stel na dati talaga. As in, wala nagbago, napaka-humble, napaka-down to earth. Sobrang galing. Sa kanya ako natutong. So, isa siya sa mga dahilan kung ba't ako nakahiligan sumayaw. Isa siya sa mga dahilan kung bakit gumaling ako sumayaw, no? Grabe, yabang gumaling. Pero totoo naman talaga. Hindi naman gumaling siguro. I think natututunan ko yung mga galaw na hindi ko pa alam dati na kasi sa school namin, may choreographer kami. And then yung choreographer namin, si Stel yung parang kanang kamay, no? So, imagine nyo lang yun. Yung choreographer, lead choreographer ng school namin, STI, which is STI, no? Siya yung kanang kamay, no? Kumbaga, pag may ginawa, habang gumagawa ng steps po yung choreographer namin, ituturo niya kay Stel, Stel, eto, ituro mo na sa kanila to. Tapos ang gagawin ng choreographer namin, maggagawa ulit ng steps habang si Stel nagtuturo ng steps, no? Ganun siya katiwala kay Stel talaga, as in, no? Kumbaga, siya yung kanang kamay, no? And grabe si Stel, napaka galing talaga. Tapos, nung sa campus namin, si Stel yung pinakamagaling sumayaw that time, no? And napaka down to earth niya talaga, kasi napakabait, tapos tropa-tropa lang kayo, no? So, ganyan nakikita ko kay Stel ngayon. Sobrang walang nagbago ako kay Stel. Kaya, hindi ko masisi kung ba't ganito ka-successful ang SB19 dahil rin to sa attitude nila and sa kung paano nila i-approach talaga yung mga bagay-bagay. Sobrang humble talaga. Patience, value of training, value of fighting for your dreams, and yung possibility na ma-inspire ka din sa fire ng ibang tao. If they can hear your story before you became the SB19, sobrang may inspire. Gusto kong idagdag yung admiration ko sa humility nila. Yeah. Maririnig mo sa kung paano nila kinuwento yung journey nila. Nawala silang kinimkim na sama ng loob dun sa journey na pinanggalingan nila. But more of proud sila na ganun yung pinagdaanan nila. At yun yung mga nag-contribute sa kung nasan sila. And grabe, sobrang mad respect talaga. May masasabi ako doon, sinabi niya Grabe, na sila. Yun yung mga pinagdaanan nila. But more of proud sila na pinanggalingan nila. Na sama ng loob dun sa journey. Yon. Hindi sila nagtanim ng sama ng loob sa mga pinagdaanan nila, ano. Example na po yun yung nangyari sa kanila before, no? As in yung mga pambabash, napakarami. Kumbaga, ewan ko lang 18, pero may time ba na may nangyari sa kanila tapos parang sinabi nila na sarili nila na parang nagalit ba sila? Like, ba't kayo ganyan? May mga ganun bang moments sila? Parang ako so far parang wala pa sa tagal ko nagsusumusubayban na sa SB19. Correct me if I'm wrong lang, no? Pero parang wala pa, no? Kumbaga lahat ng pangbabash, lahat ng mga challenge na nangyari sa kanila, parang tinake nila as tinake nila yun as a challenge. Tinake nila lahat yun as a challenge talaga, no? Kumbaga stepping stone yun, no? Kumbaga kung hindi nila malalagpasan yung mga yun, talagang hindi sila magiging SB19 ngayon, no? Napakarami po talaga nila pinagdaanan, no? Kumbaga hindi nila pinagsisihan, like kunyari, tulad na nga rin, di ba, nang bash kanila yung kung sino man yung interviewer na bad trip din, yung nilait-lait yung appearance nila, no? Way back before, alam niyo na yung podcast na yung kanina, podcast tuloy, yung basta yung press con nila, no? Walang time, parang wala akong nakitang post nila, wala akong nakitang interview nila na parang sinabi nila na
ano kayo ngayon? Eto na kami SB19 ngayon. Sino ka ngayong press con interviewer ka? Walang ganun, no? Kumbaga, hinayaan na lang nila. So, parang hayaan nyo na kung sino man yun. Basta, I think, kung ano masabi pa ng iba, pinagsisihan nila, I think. So, ayun lang, napakaganda na sinabi niya. Ito, nasa screen niya. Napakaganda na sinabi niya. Walang nangyaring ganong klaseng moment sa SB19. So, ayun lang. Thank you so much dito, Miss O, no? So, mas nakita natin yung good side and yung mga bagay na hindi natin alam pa sa SB19, no? So, shoutout kay Miss O. Yan, panoorin niyo yan. Mga videos ni Miss O, napaka-solid, no? Marami pa tayong papanoorin ng mga contents na ganito, no? And sa mga ibang artists din, no? Sa buong P-pop community, no? So, support lang tayo. Pinas Pataas, P-pop Rise. Let's go. So, yun lang. Kung may request pa ka nag-gawin namin, yung message ako sa Facebook page na Point to Peds. Medyo dual ako. So, this is Point to Peds. Signing out. Peace, let's check.